Kamusta mahal kong kapatid? Naway sumaiyo at sa pamilya mo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at natutuwa akong nandito ka. Hindi ito aksidente at ipapaliwanag ko kung bakit. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang mensahe na magdadala ng solusyon sa maraming problema ng iyong kaluluwa ngayon. Madalas nating akala, kailangan nating solusyonan mag-isa ang mga problema dahil pakiramdam natin di pinapansin ng Diyos ang maliliit na bagay. Kapatid, totoo ba iyon? Sigurado ka bang ang mga bumabagabag sa iyo ngayon ay hindi rin mahalaga sa iyong amang nasa langit? Mga kapatid, magbabahagi ako ng isang halimbawa sa inyo. Kamakailan, palabas ako ng kwarto ng hotel sa São Paulo. Paglabas ko, may dalagang tagalinis na nagtatrabaho roon. Nakilala niya ako at sinabi niya, "Pastor, hindi ako makapaniwala." Grabe, niyakap niya ako at sobrang saya niya. Sabi niya, "Pastor, sinusubaybayan ko ang panalangin sa umaga, ang panalangin sa gabi. At pastor, hindi ko maipaliwanag, pero sobrang nagsasalita ang Diyos sa akin doon at kung ano-ano pa." Ang sarap ng usapan namin. Ikinuwento niya ang hirap na pinagdaanan niya. Dumaan sa matinding pangangailangan habang inaalagaan ang anak niya. Tinitingnan niya ang estante sa kabinet sa kusina at napapansin niyang unti-unti nang nauubos ang laman nito araw-araw. Nagdasal siya, "Diyos, anak mo ako, may ama akong nag-aalaga. Hindi ko tinatanggap ang sitwasyong ito. Diyos, hindi ako kontento. Pakiusap, buksan mo ang pintuan. Hindi ko alam bakit ito nangyayari, pero alam kong binabantayan mo ako." Mga kapatid, sabi niya sa akin na sa loob ng 2 araw, napakaraming kumpanya ang nag-imbita sa kanya para magtrabaho. Mga kapatid, ilang araw lang napuno na ang estante. May kwento ako para ipakita na hindi dapat basta tanggapin ang ilang sitwasyon sa buhay. Mga kapatid, minsan akong nangangaral sa simbahan. Pagkatapos ng serbisyo, may binatang lumapit at nagsabing, "Pastor, hindi ko maintindihan. Miserable ang buhay ko. Simula nang magbago ako at sumunod kay Jesus. Nagbibigay ako ng ikapu at gumagawa ng tama. Pero pastor, kulang pa rin ang pera. Hindi ko maipaliwanag, parang may butas ang supot." May bahagi sa Biblia na gusto kong basahin sa iyo mamaya tungkol dito. Sa madaling sabi, ang lalaking ito ay may utang ng 10,000 piso. "Kapatid, alam mo ba ang problema?" Sabi niya, "Pastor, maganda naman ang kita ko, pero hindi ko maipaliwanag." Kaya nag-usap kami. Napansin niyang mas tinutulungan niya ang iba kaysa sariling pamilya, kaya nauubusan siya ng pera. Gumagawa siya ng kasinungalingan para sa asawa niya. Hindi ko na idedetalye, pero gusto ko lang ibahagi ito para maintindihan mo na madalas may espiritual na puwang sa buhay natin na humahad lang sa kasaganahan ng Diyos sa ating tahanan at buhay. Sa totoo lang, ikukwento ko ang tungkol sa puwang na ito dahil marami sa inyo ang nagkakamali rito at dahil dito, hindi dumarating ang mga biyaya sa buhay ninyo. May mahalaga akong sasabihin sa iyo, hindi ako naniniwala. Hindi ko pinagtatanggol ang teolohiya ng kasaganaan tulad ng ibang nangangaral. Pero naniniwala ako na gusto ng Diyos pagpalain ang kanyang mga anak. Para sa akin, ang kasaganaan ay walang kakulangan. Tama ba? Sa Isaias, Kabanata 1, mismong ang Diyos ang nagsabi sa bayan ng Israel, "Kung gugustuhin ninyo at susunod kayo sa akin, kakainin ninyo ang pinakamainam sa lupaing ito." Mga kapatid, tanong ko, sa palagay niyo ba gusto ng Diyos na mangutang ang tao sa mataas ang interes at mabaon sa libu-libong utang? Unti-unti ba nitong kinukuha ang kapayapaan ng tao? Ayon sa Biblia, nagiging parang alipin tayo ng pinagkakautangan hanggat di nababayaran ang utang. Ayokong pera lang ang pag-usapan natin dahil alam kong hindi lahat dumaranas niyan. Meron ding bahagi ng buhay, gaya ng relasyon, na parang hindi gumagalaw. May mga babaeng nagkaroon ng maraming boyfriend pero walang tumatagal. Ganoon din sa mga lalaking maraming nakarelasyon pero hindi rin nagkakatuluyan. May mga taong makadiyos pero di pa rin umaayos. May ikukwento akong karanasan tungkol dito mamaya. Magugulat kang malaman na lahat tayo ay kailangang mapalaya sa ilang bahagi ng buhay natin. Hindi ibig sabihin na ibinigay na natin ang buhay kay Jesus ay lubos na tayong malaya, mga kapatid. Minsan dala pa rin natin ang maling ugali, pag-iisip at paniniwalang hadlang sa pagtanggap ng pinakamainam mula sa Diyos. Amen?
Hindi ako naniniwala na kailangan nating maghirap para ipakitang tayo ay sa Diyos. Mga kapatid, hindi kasalanan ang magkaroon ng magagandang bagay. Sabi ng Diyos, pagmamahal sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya, mga kapatid, kapag nagsimula tayong mahalin ang pera, at hindi lang pera, kahit anong ibang biyaya na dumarating sa buhay natin. Kapag sinamba natin ang mga bagay at nalimutan ng Diyos, nagsisimula tayong magkamali. Magbibigay ako ng sariling halimbawa. Magugulat kang malaman na kailangan ko ring itama ng Diyos. Tulad mo, dalangin kong palayain ka ng Panginoon ngayon. Amen? Ibabahagi ko rin ang puwang na baka iniiwan mong bukas at nagdudulot ng problema sa buhay at pamilya mo. Ngayon, dinala ka ng Panginoon dito. Papuri sa Diyos. Magsisimula na tayo. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat na nagbabahagi sa WhatsApp. Mga kapatid, hindi ko ito ginagawa mag-isa. Tatanggap din kayo ng gantimpala. Sabi sa Biblia, sinabi ni Jesus, ang tumanggap sa propeta bilang propeta ay tatanggap ng gantimpala ng propeta. Ibig sabihin, kapag kinikilala mo na ang isang bagay ay mula sa Diyos, na ang gawaing iyon ay galing sa Diyos, at nagsisimula kang maging bahagi nito, nagsisimula kang maglingkod sa ministeryong iyon, matatanggap mo ang mga gantimpalang ibinubuhos ng Diyos, hindi lang sa propeta o sa lingkod ng Diyos, kundi pati ikaw ay makikinabang sa mga biyayang iyon. Amen? Kaya palagi kong hinihiling, ibahagi at ipalaganap natin ang mga panalangin ito dahil mas malakas tayo kapag nagkakaisa. Gawin natin ang gawain para maraming maligtas at magbago. Hindi ito tungkol sa relihiyon, kundi ebanghelyo lang ang ipinapangaral. Alam ko ring maraming sumusunod sa akin dahil dito. Pagod na ang mga tao sa mga relihiyong walang silbi at tulong. Mga kapatid, si Jesus lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Amen? Kaya, magsimula na tayo. Pakisubscribe ka sa aking channel gamit ang mag-subscribe button sa ilalim ng video. Pagka-click mo nun, may lalabas na kampanilya. I-click at piliin ang lahat. Makakatanggap ka ng panalangin sa umaga, video tuwing hapon, at panalangin sa gabi. Amen? Sige, magsimula na tayo. Mga kapatid, may isang kwento sa Biblia, doon sa aklat ni Ageo, na parang isinulat talaga para sa panahon natin ngayon. Alam mo yon? Ikukwento ko kung ano ang nangyayari at babasahin ko ang talatang ito mula sa Biblia. Sabi sa Biblia, mga kapatid, bumalik ang Israel mula sa pagkabihag sa Babylonia. Matagal silang naging alipin doon at palaging umaasang makabalik sa Jerusalem. Pagbalik nila, binigyan sila ng Diyos ng malinaw na misyon, muling itayo ang nawasak na templo. Hindi ko alam kung alam mo, pero nagpapakita ang Diyos sa templong iyon. Iyon ang tirahan niya sa mundo noon, kaya mahalaga iyon. Pagbalik ng mga tao, puno sila ng pananampalataya at sigla, pero di nagtagal. Nagkaroon ng mga pagsubok. Dahil sa bagsak na ekonomiya, nahirapan ang mga tao. Dinagdagan pa ng pang-aasar ng mga kaaway ng Israel, kaya nawalan agad sila ng gana. Alam niyo ba kung ano ginawa nila, mga kapatid? Tiningnan nila ang templong wasak at tiningnan din nila ang sarili nilang mga bahay na kanila palang nire-reconstruct. At gumawa sila ng desisyon na para sa kanila ay parang lohikal. Para sa kanila, usapin ito ng kaligtasan, di ba? Pero kalaunan, nagdala ito ng matinding kapahamakan sa sarili nilang mga buhay. Ano ang naisip nila? O unahin muna natin ang sarili nating buhay. Itayo muna natin ang sarili nating mga bahay. Siguraduhin muna natin ang ating kabuhayan. Tapos, kapag gumanda na ang lahat, saka na lang natin balikan ang gawain ng Diyos. Mga kapatid, alam ko na hindi natin pwedeng husgahan ang mga taong ito dahil baka ganoon din ang gagawin natin, di ba? Alam ko na parang makatarungan ang ganitong pag-iisip, pero mga kapatid, nagdulot ito ng masamang bunga na hindi nila inaasahan. Ayon sa Biblia, matapos ang 16 na taon, maganda at may palamuti na ang mga bahay nila, pero ang templo ay tambak pa rin ng basura. Karaniwan ito, mga kapatid, lalo na kapag nagsisimula ng kumita ang tao. Hindi na siya tumutulong sa iba o sa gawain ng Diyos dahil sarili na lang niya ang iniisip. Pero may nakakatawang nangyari. Imbes gumanda ang buhay, lalo lang lumala.
Nagsimula silang magtrabaho ng mas marami at mas marami pa, pero hindi lumalabas ang resulta. At doon itinayo ng Diyos si Propeta Ageo. Dala ang isang napakatinding mensahe, pero kinakailangan iyon. Basahin ko sa iyo ang Ageo 1:4-6 at tingnan kung ano ang mensahe ng Diyos sa propeta. Sinabi niya, "Bakit kayo sa magagarang bahay nakatira, samantalang ang aking bahay ay wasak? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tingnan ninyo ang nangyayari sa inyo. Marami kayong itinatanim pero konti lang ang aanihin. Kumakain at umiinom kayo pero di nabubusog o nawawala ang uhaw. Nagsusuot ng damit pero di pa rin naiinitan. Ang sahod ninyo ay parang nawawala, para bang inilalagay sa butas na bulsa." Pansinin ninyo ito mga kapatid, napaka-interesante nito. Sabi ng Diyos, tumatanggap kayo ng sahod na parang nawawala lang, para bang nasa bulsang butas. Ganyan din ang nangyayari sa marami sa atin, hindi ba mga kapatid? Kumukuha tayo ng sahod pero pagtingin natin, nawala agad dahil sa dami ng bayarin at hindi inaasahang gastos. Sabi ng Diyos, "Hoy, tumingin kayo sa paligid, pansinin ang nangyayari. Sobra ang effort ninyo pero halos walang napapala." Pero mga kapatid, ang pinaka nakakagulat na detalye na nagbabago ng lahat ay nasa mga susunod na talata. Nababasahin ko para sa inyo kung saan ang Diyos. Hindi niya itinuro ang problema pero inako niya ang responsibilidad para doon. Tingnan mo kung ano ang sinabi ng Diyos sa talata 9. Aheo, Kabanata 1, talata 9. Ganito ang sinabi ng Diyos. "Akala ninyo marami kayong aanihin pero kakaunti lang nakuha at nang dalhin pa sa bahay ay inalis ko agad. Bakit? Dahil nananatiling wasak ang aking bahay, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, habang abala kayo sa inyong sariling mga bahay." Tingnan ninyo mga kapatid, sinabi ng Diyos, pinawi ko iyon sa isang ihip. Ibig sabihin, ang Diyos ay direktang nagsasalita sa kanyang bayan. Hindi ito malas, hindi ito dahil sa krisis sa ekonomiya, hindi rin ito dahil sa kaaway na siya lang ang nagnakaw sa inyo. Ako ang humihip at nagpalitaw ng lahat ng inyong naipon. O mga kapatid, tingnan ninyo kung gaano kalakas ang pahayag na ito. Tingnan ninyo ang sinabi ng Diyos sa kanyang bayan. Bakit gagawin ito ng Diyos mga kapatid? Dahil ba sa kasamaan? Dahil ba gusto ng Diyos na makita ang kanyang bayan na nagdurusa? Hindi ganoon mga kapatid. Ginawa ito ng Diyos para magising sila. Mga kapatid, ipinapakita ng Diyos ang magiging bunga ng paglabag natin sa isang espiritual na prinsipyo. At ano ang prinsipyong iyon? Ito ay kapag inuuna natin ang mga biyaya kaysa sa Diyos. Inuuna natin ang mga biyaya kaysa sa nagbibigay ng biyaya. Mga kapatid, may misyon silang itayo muli ang tahanan ng Diyos, pero hindi nila ito ginawa dahil inuna nila ang sariling kaginhawaan. Alam nyo ba ang nangyari? Lumabas sila sa ilalim ng proteksyon ng Diyos, sa ilalim ng pangangalaga ng Panginoon. At dito rin nagkakamali ang marami sa atin mga kapatid. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa mga espiritual na batas na gumagana para sa lahat, katulad ng batas ng grabidad. Tama ba? Kung tatalon ako mula ikalawa o ikatlong palapag, tiyak babagsak ako at posibleng mamatay. May mga espiritual na batas na dapat sundin dahil kung hindi, hindi darating ang biyaya sa buhay. Si Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na ang Diyos ay mabuti. Nagpapadala siya ng ulan sa mga matuwid at sa mga hindi matuwid. Maraming tao ang hindi naglilingkod sa Diyos at hindi pa nababasa ang Biblia. Pero maaari pa rin silang umunlad kung susundin nila ang prinsipyo ng pagtatrabaho, magiging tapat, mag-iipon, at magiging mabuting tagapamahala ng meron sila. Maraming anak ng Diyos ang dumadaan sa pagsubok dahil nilalabag nila ang mga prinsipyo. Mamaya, babanggitin ko ang ilang prinsipyong baka ginagawa mo rin. Mga kapatid, kapag binuksan natin ang puwang, nakakapasok ang kaaway at pinapahintulutan ng Diyos na maagaw ng kaaway ang atin. Alam mo yung kapag magkakasunod ang pagkakamali at masamang balita. Mga kapatid, tapusin na natin ito at humingi ng gabay sa Diyos. Panginoon, ipakita mo po kung ano ang mali sa akin. Hindi lang sa pera, kundi sa lahat ng bahagi ng buhay ko. Sabi ko naman, magbabahagi ako ng patotoo ko, di ba? Gusto ko lang ipaalala na ayon kay Propeta Oseas, nagdurusa ang bayan ng Diyos dahil kulang sila sa kaalaman. At dahil nga hindi natin alam ang salita, maaari tayong lumabag sa mga prinsipyo at maaari tayong magdulot ng mga kahihinatnan. Hayaan mong ipaliwanag ko ang isang bagay.
Nag-aaral ako noon sa seminaryo ng teolohiya, mga kapatid. Mahirap noon dahil may utang akong 34,000 reais sa bangko na siyang nakakawala ng aking kapayapaan. Alam mo yung pakiramdam na kahit anong gawin mo, mula paggising hanggang pagtulog, hindi mo matanggal sa isip yung isang problema at iniisip mo pa rin kung paano ito masusolusyonan. At talagang nakakaabala iyon sa akin dahil kailangan kong mag-aral. Nasa seminaryo ako ng teolohiya. Nag-aaral para balang araw maging pastor. Pero mga kapatid, sobrang balisa talaga ako noon. Doon ako nagsimulang manalangin sa Diyos. Tinatanong ko siya, Panginoon, paano ko ba ito mareresolba? Diyos, hindi ko na kaya. Inilalagay ko na ito sa iyong mga kamay. Kapatid, sa sandaling iyon, parang dumaan ang isang pelikula sa isip ko kung paano ako maraming beses na tumanggap ng magagandang sahod. May pera ako sa bangko, pero hindi ko ito napakinabangan ng maayos. At sasabihin ko sa iyo, hindi ko naman ginastos sa kalokohan, hindi. Mga kapatid, lagi akong bumibili ng CD, libro, at tumutulong sa marami. Pero hindi ko iniisip ang sarili ko. Gusto kong makatulong kaya 70-80% ng sweldo ko, ginagastos ko para sa iba. Mga kapatid, biyaya ng Diyos yan, hindi ba? Ang makatulong sa kapwa. Hanggat tinutulungan mo ang sarili mo, may pananagutan ka at ayaw mong iligtas ang buong mundo at ikaw ang nauuwi sa pagkakapinsala. Mga kapatid, ganyan ako noon. Hindi ako marunong tumanggi sa mga tao tuwing may humihingi ng tulong sa akin. Sinubukan kong lutasin gamit ang pera pero nabaon ako sa utang. Kaya nagdasal ako ng isang partikular na panalangin. Sabi ko, Diyos, patawarin mo ako dahil hindi ko na-manage ng maayos. Nagkaroon ako ng chance na itabi ang pera pero ginastos ko ito ng walang ingat. Mga kapatid, humingi ako ng tawad sa Diyos at nagdasal. Panginoon, bigyan mo ako ng estratehiya para kumita at mabayaran ang utang. Una kong ginawa, mga kapatid, tinawagan ko ang credit card administrator at hiniling na gawing hulugan sa maraming buwan. Tapos, alam nyo ba ang sumunod kong ginawa? Tumawag ako sa tatay ko. Kailangan kong magpakumbaba, aminin. At sinabi ko, Tay, pakiusap, tulungan mo naman ako. Kailangan ko talaga ng pera. At tinulungan ako ng tatay ko, mga kapatid. Pero alam nyo ba kung ano ang ginawa ko sa perang iyon? Tumawag ako sa pabrika ng sapatos para bumili ng formal na sapatos. Alam nyo ba ang naisip ko? Nakikisalamuha ako sa maraming seminarista na nag-aaral maging pastor at pumapasok sa klase ng naka-Amerikana, long sleeves at formal na pantalon. Naisip ko, ibebenta ko sa kanila ang mga sapatos. Tumawag ako sa Franca, Sao Paulo, kilalang lugar ng sapatos. Nag-order ako ng sapatos at imbes na gastusin ang pera, nag-invest ako. Binili ko ang sapatos at agad ko itong naibenta lahat. Mga kapatid, mahusay talaga akong mangumbinsi kaya naibenta ko ang mga sapatos na iyon. Para sa karangalan ng Panginoon, nabayaran ko ang utang ko. Aaminin ko, hindi ako kumita ng mas malaki pagkatapos, pero kahit paano, nabayaran ko pa rin. Kinukwento ko ito dahil para sa akin, hindi ito nakakahiya. Mga kapatid, pwede tayong matukso, mga kapatid. Ang dami nating nakikitang mga promo, ang dami nating nakikitang mga patalastas, di ba? Graduate ako ng advertising at propaganda, kaya alam ko ang sinasabi ko. Madalas, ginagamit ng mga tao ang mga mental na trigger para lokohin ang iba, para mapagastos sila ng pera na wala naman sila. Mga kapatid, mag-ingat tayo kahit sa simbahan dahil pwede tayong malinlang. Huwag tayong magpaloko, alam nyo? Kung di mo kaya mag-alay sa simbahan, unahin mong bayaran ang utang mo. Unahin mong alagaan ang pamilya mo at huwag pabayaan ang mga anak at kamag-anak. Tulungan din natin ang iba. Oo, dapat tayong mag-ambag sa gawain ng Diyos. Pero kailangan din nating maging responsable sa kung anong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Baka tinatanong mo, pero pastor, talaga bang uma-attend ako ng mga gawain? Nagdarasal at nagbabasa ako ng Biblia. Pero hindi ako sang-ayon sa pagtulong sa templo dahil hindi ko naman tungkulin yan. Pero, mga kapatid, totoo na nagkukulang ang mga tao noon sa panahon ni Ageo dahil hindi nila sinunod ang utos ng Diyos. Gaya noon, inuutusan pa rin tayo ng Diyos na isabuhay ang mga prinsipyo at sundin ang Biblia. Sa pagsunod lang tayo makakaani ng bunga. Ipakikita ko dito ang halimbawa ng espiritual na prinsipyo na madalas hindi nasusunod. Kaya nagkakaroon ng hirap at kakulangan ang marami. Gaya ng sabi ko, hindi lang pera ang usapan dito, kundi pati ibang aspeto.
Basahin mo ang sinabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 3:7. Sinabi niya ito, "O kayong mga asawa, igalang ninyo ang inyong asawa. Maging maunawain kayo sa pakikitungo sa kanya. Dahil kahit na siya ay mas marupok kaysa sa inyo, siya rin ay kapantay ninyong tumanggap ng biyaya ng bagong buhay na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya, tratuhin siya ng tama para hindi maputol ang inyong mga panalangin." Tingnan mo kapatid, alam mo ba sinabi sa Biblia, upang di maputol ang inyong panalangin? Sa ibang version, upang walang sagabal sa inyong panalangin. Mga kapatid, kapag ang isang lalaki ay nananakit ng babae, kapag minamaltrato niya ito, kahit pa siya ang pinakamagaling na mangangaral, kahit kabisado pa niya ang Biblia mula umpisa hanggang dulo, kung nilalapastangan niya ang asawa, dinidismaya niya ang Diyos. Doon, hindi na pinagpala ng Diyos ang lalaking iyon. Maraming tao na bastos sa asawa, pero sa simbahan parang banal. Ipinagdarasal at tinutulungan ang iba, pero pinapabayaan ang sariling pamilya. Ayon sa Biblia, ang hindi nag-aalaga sa pamilya ay mas masahol pa sa hindi naniniwala at itinakwil na ang pananampalataya. Mga kapatid, ito ay mga prinsipyo mula sa Biblia. Kaya iniimbitahan kitang pagmasdan ang mga prinsipyo tuwing babasahin ang salita. Dahil minsan, ang masama, yung tao sa labas, ginagawa niya ang mga prinsipyo nang hindi niya alam at dahil doon, siya ay pinagpapala. Kung ang lalaki ay di nagsisimba o nagbabasa ng Biblia, pero tapat sa asawa, nag-aalala sa anak at pinoprotektahan ang pamilya, makakatanggap siya ng maraming biyaya. Halimbawa, may pastor na iniintindi lang ang gawain at pinapabayaan ang pamilya. Diyan mga kapatid, pwedeng dumating ang mga epekto. Naliligaw ng landas ang mga anak. Nagiging mapait ang asawa, parang hindi umaayos ang mga bagay, hindi umuunlad. Kaya, mga kapatid, ang gusto kong sabihin ay ganito. Ang Diyos mismo ang nagsabi, "Ang aking bayan ay nagdurusa dahil sa kakulangan ng kaalaman." Kung gusto mong ayusin ang buhay mo, kung gusto mong gusto mong makita na umaabante ang mga bagay, kaya dapat mong tanungin ang sarili, saan ako nagkakamali? Saan ako di sumusunod sa prinsipyo? Baka hindi mo iginagalang ang tatay at nanay mo. Dahil dito, baka makaranas ka ng hindi maganda. Maaaring nagre-rebelde ka, ayaw mong tanggapin ang payo o sinasabi ng leader mo. Mga kapatid, maraming prinsipyo sa Biblia na kailangan nating sundin at buksan ang puso natin dito. Lalo na't noon, labis ang paghihirap ng mga tao. At nung nagsimula silang sumunod, alam mo ba kung ano ang nangyari? Sinabi ng Diyos sa kanila, "Ngayon pagpapalain ko kayo." Basahin ko mula sa Ageo 2:18-29, tapos tayo'y mananalangin. Pakinggan ang sinabi ng Diyos sa mga tao. Isipin ninyo ang araw na ito, mismo nang inilagay ang mga pundasyon ng templo ng Panginoon. Oo, pag-isipan ninyong mabuti. Binibigyan ko kayo ng pangako ngayon, habang ang binhi ay nasa kamalig pa, at ang inyong mga ubasan, puno ng igos, granada, at olibo ay hindi pa namumunga. Simula ngayon, pagpapalain ko kayo. Aleluya! Luwalhati sa Diyos. Sabi ng Diyos, simula nang sundin ninyo ang hinihiling ko at isara ang puwang, muling darating ang aking pagpapala. Ibig sabihin, ang pagpapala ay para sa mga sumusunod. Kaya mga kapatid, ito ang salitang inilagay ng Diyos sa aking puso. Nais niyang pagpalain ang kanyang bayan, ngunit kailangan nating maging masunurin. Hindi sapat ang puro dahilan. Hindi natin pwedeng pagsilbihan si Jesus sa gusto lang natin. Dapat sundin ang hinihiling ng Panginoon. Amen. Isulat sa komento, nangusap ang Diyos ngayon o kailangan ko itong salita ngayon. Purihin ang Diyos. Makakatulong ito para mahikayat ang iba makinig din. At ngayon ay mananalangin tayo. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at sa huli, gaya ng sinabi ko, ibahagi ito sa mas maraming tao. Gawin natin ang gawain ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y manalangin. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais naming magpasalamat sa iyo para sa aming buhay. Salamat sa hangin na aming nilalanghap. Salamat aking Diyos sa salitang ito. Alam kong kailangan ng marami dito ang mensaheng ito. Alam ko na kapag kinokorek tayo ng Panginoon, hindi ito para sa masama kundi para pagpalain tayo, maitama puso namin at maibalik kami sa iyong kalooban. O Diyos,
iniaalay ko ang buhay ng mga nakikinig ngayon. May mga bagong nakakilala at nakakita ng aking channel. Hinihiling ko, Panginoon, simulan mo ang magandang gawain. Alam ng Panginoon ang bawat puso, laban at damdamin ng pagkadismaya namin. Pero sa parehong panahon, nakikita ng Panginoon na gusto naming magbago. Gusto naming baguhin ang aming buhay, Ama. Dahil dito, hinihiling ko, Panginoon, ipakita mo kung saan may butas at kung may nilalabag kaming prinsipyo. Panginoon, na nais naming sumunod dahil sinabi ni Jesus na ang nagmamahal sa Kanya ay susunod sa Kanya. O Banal na Espiritu, hinihiling ko ngayon na liwanagan mo ang aming isipan, ang puso ng iyong anak na lalaki at anak na babae. Ipakita mo, Ama, ng malinaw, ano ang prinsipyong napapabayaan. Saang bahagi ng buhay na antala ang pagsunod. Maging ito man ay tungkol sa pamilya, pag-aasawa, relasyon sa magulang, pinansyal o kabanalan. Ilan sa amin, Ama, ang natukso. Hindi namin kayang palakasin ang sarili. Panginoon, hinihiling ko, ibuhos mo ang iyong kapangyarihan, Ama. Sapat na ang iyong biyaya. Alisin mo ang espiritual na pagkabulag. Ilang beses na tayong naging matigas ang ulo, hindi tumatanggap ng pagsaway, at isinasara ang ating puso. Pero Panginoon, nais naming maging mapagpakumbaba tulad ni Jesus. Kung kailangan humingi ng tawad, hihingi tayo ng tawad. Kung kailangan magpatawad ng iba, magpapatawad tayo. Ama, huwag mong hayaang tumigas ang aming puso, Panginoon. Nangusap ka sa amin, Ama, ngunit hinihiling ko, huwag mong hayaan na manatili kami sa ganitong kalagayan. Panginoon, maawa ka at patawarin mo kami sa kayabangan naming iniisip naming mas magaling ang aming paraan kaysa sa iyo. Madalas, inuuna namin ang aming sariling kaginhawaan kaysa sundin ang tawag mo, ang ipinapagawa mo sa amin, Ama. Kaya naman, humihingi kami ng tawad sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, sumasaway ako sa ngalan ni Jesus. Lahat ng masamang gawa ng kaaway na nagnanakaw, pumapatay at sumisira sa taong ito. Binuksan ng taong ito ang mga daan at pinto para sa kaaway. Kaya ngayon siya ay nagdurusa. Sinasaway ko sa ngalan ni Jesus, bumagsak ang lahat ng kasamaan. Panginoon, pagpalain mo ang buhay ng iyong mga anak. Huwag bigyan ng lugar ang kasalanan. Alam namin na sinasamantala ng kaaway ang mga kahinaan. At marami sa amin ang naghihirap ngayon dahil kami ay nagkakasala. Kami ay sumusuway sa iyong salita. O Diyos, susunod na kami sa iyo mula ngayon. Naniniwala kami na pinatawad na kami ni Jesus dahil walang kasalanan na di kayang patawarin ng kanyang dugo. Kaya, Jesus, takpan mo kami ng iyong dugo. Ama, protektahan mo ang aming pamilya at tahanan. Ilan ang nananalangin, ngunit nakakaramdam ng guilt at hindi makalaya sa konsensya. Dahil ang iyong salita ay nangako na, tiniyak na ang dugo ni Jesus ang nagpapatawad sa atin. Kapag inamin namin ang aming mga kasalanan, O Panginoon, inaangkin namin ang iyong kapatawaran, biyaya at kaligtasan. Naniniwala ako na simula ngayon, Ama, maraming may sakit ang gagaling. Sa pangalan ni Jesus, pinapalaya ko ang kagalingan. Ipinapahayag ko ang kagalingan, ang pagpapanumbalik, ang kapatawaran ng Diyos. Aking Ama, ako'y nananalangin sa mga sandaling ito para sa taong ito na hindi pa iniaalay ang kanyang buhay sa inyo. O aking mahal na kapatid na lalaki, kapatid na babae, hayaan mong anyayahan kita ngayon. Sabayan mo akong manalangin. Huwag mo nang ipagpaliban pa bukas. Si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kaya ulitin mo ngayon ang mga salitang ito kasabay ko. At naniniwala akong pakikinggan ka ng Panginoon ngayon at babaguhin niya ang iyong buhay. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin kong makasalanan ako at ang aking kasalanan ang naglalayo sa iyo. Patawad po, Panginoon. Tinatanggihan ko ang aking nakaraan. Tinatanggihan ko ang aking mga kasalanan. At iniaalay ko ang aking buhay sa iyong altar. Jesus, patawarin mo ako. Linisin mo ako ng iyong dugo at isulat ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O Diyos, inihaharap ko sa iyo, Ama, ang bawat pusong taimtim na nalangin. Sabi ng iyong salita, kapag ipinahayag namin na si Jesus ang Panginoon at sumampalataya sa puso na siya'y muling nabuhay, kami maliligtas at di mapapahiya. Ama,
Hinihiling ko na bigyan mo kami ng iyong kapayapaan, kagalakan at kalayaang kailangan namin. Gabayan mo rin ang taong ito saan man siya magpunta at dalhin mo siya sa iyong landas. Gabayan mo siya sa buong katotohanan. Huwag mo pong hayaang maging bahagi pa ng buhay niya ang kasinungalingan, Ama. Naway ikaw ang magdala sa kanya sa isang seryosong simbahan na nangangaral ng iyong salita. Maglagay ka rin ng mga taong makadiyos sa paligid ng taong ito, Ama, upang tulungan siya sa kanyang paglalakbay. Sa ngalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.